Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jerry's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's video is Pambi. Nagkalat sa Amerika, guys. Diba? Ang masaklap nito, dinamay pa yung kanyang girlfriend na artista. Particularly itong si Rian Ramos. So actually nung isang araw pa to, ngayon ko lang dinidiscuss, baka nga nakita nyo na guys sa mga ibang kapwa natin Scornian vloggers. Magbibigay lang tayo ng reaction guys, di ba? May i-build up tayo na kung saan kung credible ba itong si Spambi. Alright, pero bago yan, siyempre wag natin kalimutan na batiin o i-shout out yung mga Scornians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. So maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayong lahat mga Scornians. Love, love, love. So yun na nga guys, naglabas nga sa isang article naka-headline sa Daily Tribune na kilalang pahayagan o newspaper. Itong si Miss Star Elamparo o Estrella Elamparo. Ito yung ginanap na marathon guys, 52nd. Ibig sabihin matagal na to at popular na marathon dyan sa Amerika, particularly in New York. Na sinasabi dyan na iconic New York City Marathon, 55,000 daw. Ang dami guys, ang daming taong sumama. 55,646 yung runners nila. At yung marathon na yan, sikat pala yan guys sa US dahil nga may mga celebrity dyan, mga influencer, at marami rin Pilipino, kagaya na lang ni dating Vice President Leni Robredo at kanyang anak, tumakbo na pala dyan sa may New York City. So, yun guys. At itong issue na to, ang sabi dito, the split of Ramos and Versosa curiously shows no entries for the 18.6, 20 and 21.7 miles of the race. This can only meant that they did not pass through those 3 miles markers. The next time the trackers spotted them was already 24.9 mile or just more than a mile before the finish line. So yun guys, di ba? Ang ibig sabihin lang nito, paano lumagpas sila dun sa mga checkpoint na dapat sana ay dadaanan nila. Di ba? So ibig sabihin, dito nakitaan na parang nandaya sila sa kanilang pagtakbo. Kaya nagkaroon nga ng issue yan. Pasensya na kayo guys sa alaga ko. May tinatawlan lang. So yun na nga guys, kaya nga siyempre malaking issue yan. Lalo pa, alam ng lahat itong si Spambi ay tumatakbo bilang mayor dito sa Manila. At pinost pa nila sa kanilang Facebook account. Sabi dito, ang saya sa teka lang guys ang saya sa pakiramdam makamit ang isang bagay na pinaghirapan mo. We are officially New York Marathon 2024 finisher. Talagang walang imposible basta tinatrabaho mo at ibinigay mo ang lahat para sa goal mo. To God all be the glory. So, yun na nga guys, di ba? Parang medyo conflict yung sinasabi niya. At dapat guys, patunayan niya yan na hindi totoo. Kasi nga, nag-iimbestiga ngayon yun dyan sa may New York Marathon. At magpasa hanggang ngayon kasi nangyari yan nung November 9 guys. Pero tinignan ko kanina yung Facebook niya kung meron namang nilabas na statement dahil sa issue ngayon. Kasi kumakalat na yun sa Facebook guys na nandaya nga daw sila. At kung mapatunayan nga, di ba, na nandaya sila, sa tingin nyo, credible pa ba itong si Spambi na
na maging mayor, kung sa mga ganyang bagay lang ay nandadaya sa paano pag nasa kapangyarihan na siya, halimbawa lang, di ba? Halimbawa lang na totoo yan. Ano kaya mangyayari sa atin sa Maynila kung ang mayor natin ay nandadaya o meron ginagawa hindi maganda? So hindi ko sinasabing gagawin niya yan, guys, pero hindi ko sinasabing hindi niya gagawin kasi posible nga dahil sa marathon lang na di umano'y nandaya siya. Kaya kailangan niyong patunayan yan, di ba? Kasi madaling maglabas ng statement, lalo na ngayon, sa panahon ngayon. Diba, nagkaroon ka ng issue ngayon, kahit mamaya lang, after 1 hour, kung nabasa mo yan o umabot na sa iyo yan, maglalabas ka kahit sarili mong Facebook, maglalabas ka ng statement kung ano nga ba ang tama, kung ano nga ba ang totoo, ginawa mo ba yun o hindi. Diba? Kasi unang-una celebrity sila. Dala-dala nila yung bansa natin sa pagtakbo nila doon. Siyempre, damay tayong lahat yan, mga Pilipino. Kung talaga nagkaroon ng dayaan. So, dito pa lang, guys, di ba? Sa campaign, wala pang campaign period. Actually, di ba? Nagpapakilala pa lang siya. Tapos may mga ganitong issue na. Kayo, guys, ano sa tingin nyo? Credible pa ba kung talaga mapatunayan ng mga simpleng bagay lang? Di ba? Nandadaya, tapos pinagmamalaki niya dito na pinaghirapan daw, na walang imposible daw pag tinatrabaho mo. Paano nga kung yung tinatrabaho mo ay mali, ay pandadaya? Paano yun? Diba? So, wala naman natin tumutulong din sa, lahat naman sila, guys, tumutulong, pero hindi naman yun ang usapin. Ang usapin dito, yung credible ng isang tumatakbo, kung paano siya magpatakbo ng gobyerno, di ba? Kung paano maging transparent. Mamaya, hindi siya transparent sa lahat ng transaksyon o sa lahat ng kanyang mga desisyon sa City Hall kung nagkataon, di ba? Kaya, huwag tayong papayag, guys. Doon na tayo, di ba? Kay isko na tayo, guys. Na alam naman natin ang track record, di ba? Matagal na sa gobyerno, may political will. Wala pa tayong nabalitaan na nasangkot siya sa mga anomalya sa tagal niya na sa politika. Siya yung karapat dapat, di ba? Kaya vote straight po tayo, guys. Sa Yorme's Choice para mas madali ang trabaho ni Boss Y. Kasi kung sa ganitong paraan pa lang, nakikita na natin, hindi na pwedeng panghawakan ng mga sinasabi. Di ba? Wala nang credible, di ba? O credibility, guys. Hindi na sa credible. Mahirap yan. Kaya sana nga, di ba, maglabas na ng statement, patunayan niya na mali ang haka-haka o bintang. Kasi kumbaga sa sunog, guys, may usok na eh. Di ba, baka lumaki ng lumaki yan, kailangan niya ng patayin. Yun lang, wala tayong makitang statement. Kaya silang nakakaalam, tsaka itong si Rion Ramos, kung totoo nga ba o hindi. Dahil siyempre, minomonitor yan. Yung nagsulat ng article na yan, inihintay yung panig nila kung ano nga ba ang tunay na nangyari. Kaya mag-ingat pa tayo, guys, sa panahon ng kampanya. Actually, wala pa sa official campaign. Nagpapakilala pa lang, di ba? Kung tumira, kung bumanat, ay wagas. Di ba? Ano sabi ni Spambi? Binaon mo sa utang ang Maynila. Pinagbebenta mo yung mga properties. Saan mo ba dinala yung pera? Na bilyon-bilyon, di ba? Tapos, sa takbuhan ng nandaya. Ito pa paano ngayon? Di ba? Sirang-sira ang Maynila pagka ganyan. Sirang-sira ang Pilipino pagka talagang nalaman natin na totoo yan. So, abangan natin to, guys. Kung may lumabas na update, di ba? Mag-comment down below kayo para ma-content natin dito. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo, guys. Habang papalapit ang eleksyon, patuloy tayong sumuporta kay Yorme's Choice. So, like, share, and subscribe po. At napakalaga yung mag-comment kayo para ilabas ang iyong saloobin at suporta kay Boss Yorme Isko Moreno. Alright, guys, so hanggang dito na lang po. Abangan nyo yung susunod kong vlog. Thank you very much at pagpalain tayo ng buong may kapal. So Manila, God bless.